Oh, ihihiwalay na yata talaga yung Mindanao ni Jimmy Bondok. Ni Jimmy Bondok. Ayan o, di ba isa siya dyan sa sumisigaw na ihiwalay ang Mindanao? Sandali ah. Ayan, yan. Di ba isa siya sa sumisigaw ng ihiwalay ang Mindanao ho, mga kababayan? Ayan o, may mapa pa ng Pilipinas si Jimmy Bondok. At kulay, iba ang kulay ha. Grabe, iba ang kulay nung Mindanao. Oh, pula at saka orange. Tapos yung Luzon at Visayas, iba din. Binatikos. Oh, ano sabi ni kakanin din, tagapagmulat. Oh, hindi. Tagapagmulat. Mga DDS, ito daw ang sabihin nyo kay Atty. Jimmy Bondok. Ako, bago ko umpisahan ito ang sasabihin ko muna agad-agad kay Atty. Jimmy Bondok at kay Marcoleta. Hindi man lang kayo nag-usap? Na sana si Jimmy Bondok na lang ang tatak nung notaryo doon sa ni Gutesa. Di ba mga kababayan? Nang sa gano'n naman, tingnan mo kung ano-ano na ang pinag-iisip ni Jimmy Bondok. May mapa pa ng Pilipinas. Oh, at least, merong unang trabaho, mga bossing. Di ba? May unang trabaho si Jimmy Bondok. Hindi kagaya nung puro ganito, puro rally. Masasayang naman ang pagiging abogado ni Jimmy Bondok. Di ba? Ano sabi dito? Mga DDS, sabihin nyo kay Atty. Jimmy Bondok, no? Kesa mapa ng Pilipinas ang pinagkakabalahan niya, tumulong siyang magkaso sa mga korap. Correct, oo nga, no? Sabi ni Ma'am Elena Garcia, mainit ang dugo, oh. Tanji A. Oh. Hindi Tanji A. Oh, yan, hindi ko na babasahin mga DDS to. Dapat sila hiwalay sa Pilipinas. Dapat itapon na sa China. Oo nga, takot naman din yan sa mga Chino, mga kababayan. No? Kapag kayong sinabi na, eto na, umiinit ang tensyon doon sa West Philippine Sea, yung mga DDS, ngatog na po ang itlog niyan. Sasabihin pa niya, no, ang kapal na mga muka. Kayong mga supporter ni Bongbong Marcos, kayo ang ibala doon sa China. Ayaw nyo lang, takot lang kayo. Diba? Takot maging bayani. Laging sinisigaw, mala Andres Bonifacio daw sila, pero takot naman magpakabayani para doon sa mga susunod na henerasyon ng Pilipinas. Diba, Alaga? Sabi dito, soon to be ex-attorney na sana yan. Baka malapit na. Kasi mukhang sedisyon naman talaga itong mga kinikilos ni Jimmy Bondok, no? Kesa mapa ng Pilipinas ang pinagkakaabalahan niya, tumulong siyang magkaso sa mga korap. Magaling na abogado, di ba? May napatunayan na po ba? Parang wala pa. Yan ang pinakamahirap po, mga bossing. Sa profesyon na yan. No? Siyempre kagaya ng mga kliyente. Kapag ikaw ay kliyente, aalamin mo yung background ng abogado. Aalamin mo, ilan na ba na ipanalo nito? Magaling ba sa ganitong kaso to? May iba't ibang mga din ho yan, level yung mga abogado. Di ba ang sabi nga mga kababayan, yung level ni Marcoleta, lowest level ho. May iba-ibang expertise din ho yung mga yan, mga kababayan. Meron magaling doon sa mga mag-anal, meron magaling doon sa mga criminal case, meron magaling doon sa mga kay Jimmy Bondok, saan magaling? Mag-rally, magsabi na corrupt si ganito, ganyan. Pero wala naman pong mapatunayan. Wala man lang mailatag na ebidensya. Yung mga pinagsasasabi ni Bondok na ganun, bilang abogado, no? Kailangan lalapatan niya yun ng ng mga dokumento, lalapatan niya ng mga patunay. Mga bossing, bago niya sabihin sa kanyang bibig. Hindi, alam naman ho natin mga kababayan, dehins pwede, lalong-lalo na sa loob ng sa loob po ng korte, na laway-laway lang ang sasabihin mo, parang chismisan lang po. Kailangan pinapractice din ni Jimmy Bondok yung ganun. Para kahit wala po siyang background o wala pang nagiging kliyente, nakikita nung mga future clients niya. Nako, magaling mag-explain si Jimmy Bondok. At bawat sabihin ni Jimmy Bondok,
may patunay na ipinapakita yan. Hindi yung laway-laway lang. Di ba? O doon sa kakaumpisa, makikilala, ayos to Di ba, Chi, nautusan pa ako. Sino nagutos sa'yo? Di ba? Like, si Jimmy Bondoc, lagi sinasabi, corrupt. Sa mga DDS, ganun din ho, mga kababayan. Laging sinasabi, corrupt. Di ba? Mga DDS, anak ng putik naman na yan. Meron pala kayong sinasabing ganyan, meron pala kayong nalalaman. Ang ipinagtataka namin sa inyo, bakit hindi kayo pumupunta doon sa korte upang tindigan, tayuan at maging testigo nung sinasabi niyong corrupt. Baka mamaya, kayo na lang ang hinihintay para maipakulong yung mga corrupt na sinasabi ninyo. Di ho ba? Sabi ni Sir Edong, minsan lang ako sumang-ayon sa anti-Marcos na si Michelle Lumagno. Bakit hindi naghahabla ang mga... totoo! Bakit hindi naghahabla ng mga kaso ang mga profesional na mga abogado kung meron silang ebidensya laban sa administrasyon? Mga babagal-bagal Bukod sa babagal-bagal, wala naman kasing ipapakita talagang mga ebidensya mga bossing. Wala mga kababayan. Laway-laway lang po. At dahil po, merong mga uto-uto na mga DDS. Dahil po, merong mga uto-utong DDS na nagpapapaniwala po doon sa mga laway-laway na mga ganyan kaya patuloy lang po sila. Pero kung wala nang maniniwala po sa mga laway-laway na ganyan, si Martin Romualdez, ang pinaka mastermind ng lahat. Si Bongbong Marcos, ang pinaka-corrupt dyan. Tinatakpan niya lang yung sarili niya sa pamamagitan ng ICI. Di ba, Marian Tomas? Ganyan. Puro ganyan Pero pagka hinanapan mo ng ebidensya, wala pong ipapakita. Gigil na gigil po sila, mga bossing Saan? Gigil na gigil po sila na maipakulong si Martin Romualdez. Di po ba? Pero, yung kanilang tanging pinanghahawakan... Ganito lang yan, Ito, yung tanging pinanghahawakan nila na makapagpapakulong, kung totoo yung sinasabi, na si Gutesa, nagtatago pa ang loko. Paano nga naman yun? At mukhang kakaharap pa ng perjury. Kasi tayo mga bossing, hindi naman tayo aanga-anga ng kagaya ng mga DDS Hindi naman po tayo mga uto-uto na kagaya ng mga DDS Di ba? Yung harap-harapan na alam natin na nagsisinungaling at taliwas yung ekspresyon